Gabi ng Friday, naimbitahan kami ni Jackie na mag-overnight sa bahay nila. Ang nanay at tatay niya ay umuwi ng probinsya para bisitahin ang lola niya na na-high blood kamakailan. Naroon ang iba ko pang mga kaibigan na si Rara at ang adik kay Leonardo DiCaprio na si Angelo. Sa loob ng bahay ay naabutan kong ipinapalabas na naman ang Titanic. Seryoso, kada mag-i-sleep over kami, hindi pwedeng hindi panunuorin ang pelikulang iyon. Grabe, di ko matanggap na namatay si Jack. Sayang ang lahi niya, chef. Pagmumunolog ni Angelo na maluha-luha pa. Gusto mo ng human centipede o cannibal? Tanong ni Jackie kay Angelo. Natawa si Jackie nang umungol si Angelo dahil sa pandidiri. Kolektor talaga si Jackie ng mga violenting palabas. Sadista yata siya, deep inside. Lumipas ang isang oras, naging boring ang lahat. Si Jackie ay papikit-pikit habang nakatingin sa TV. Si Angelo ay umiiyak dahil nagpapaalam na si Rose kay Jack. Si Rara ay ewan ko kung ano ang ginagawa. At ako naman, heto, hawak ang cellphone. Nagpapagala-gala sa internet. Tumitingin ng kakaibang bagay, ng nakaka-excite, ng nakaka-thrill na bagay, pampawala sana ng boredom. Hanggang sa mapunta ako sa website ng Creepypasta. Isang article doon ang nakapukaw ng atensyon ko. Uy guys, alam nyo ba yung Midnight Man? Tanong ko sa tatlo. Nilingon ako ni Rara. Si Jackie ay humihikab at tumitingin sa direksyon ko. Si Angelo, malakas talaga ang kapit sa Titanic sa batang ito. Hindi, ano ba yun? Tanong sa akin ni Jackie. Hinanap namin sa website ng Creepypasta ang tungkol sa Midnight Man. Ayon sa article, isa raw iyong sinaunang paganong ritual na parusa sa mga taong lumalabag sa batas ng kanilang komunidad. Parang hide and seek iyon. Kailangang iwasan nag-Midnight Man hanggang 3:33 ng umaga. Uy, parang magandang laruin tong Midnight Man. Tuwang-tuwa si Jackie. Siya na ngayon ang may hawak ng cellphone ko at nagbabasa. I-try natin. Tingnan natin kung totoo. Sumang-ayon si Rara. Hindi nagtagal, sumingit na rin si Angelo at nakiusyoso. First time naming maglalaro ng ganoon kaya excited kami. Nang gabing iyon, ang buong akala namin ay laro lang ang lahat. Pinalipas namin ng ilang oras. Napatay na namin ang lahat ng ilaw sa buong bahay at flashlight lang ang liwanag namin. Ginagawa na namin ang ritual sa pagtawag sa Midnight Man. Bawat isa sa amin ay may papel. Isinulat namin ang buong pangalan namin doon. Inilagay namin ang 4 na papel sa harap ng pintuan ni Jackie at sinindihan isa-isa ang 4 na malalapad at matatangkad na kandila. Walang iiyak, walang iihi. Sa salawal kapag nag-start ha. Sabi ko sa kanila sabay patayin ng flashlight at inihagis iyon sa tabi. Tanging kandila na lang ang mga ilaw namin. Sinabihan ko silang dalhin ang sari-sariling cellphone para sa time check. Tiningnan ko rin kung sino ang may bitbit ng garapon ng asin. Kailangan namin ng asin dahil ayon sa nabasa namin, kung sakaling mamatay man ang kandila namin at hindi umilaw sa loob ng 10 segundo, ang asin ang magiging proteksyon namin kapalit ng kandila. Ibubudbud namin ng asin, pabilog at dapat manatili kami sa loob niyong hanggang 3:33 AM. Nagdala ako ng extra kung sakali. Anong oras na? Tanong ko kay Rara. 11:58. May 2 minuto pa para makapaganda. Nakahilera na kaming 4 sa harap ng pinto.
Si Angelo ang kakatok mamaya ng 22 beses para imbitahin ang Midnight Man. Palatandaan na nasa paligid ang Midnight Man. Una, mamamatay yung apoy sa kandila. Pangalawa, lalamig ang paligid. Pangatlo, may mga maririnig na bulong. At pang-apat, may makikita kayong itim na figure na parang tao. Nakuha ba? Paalala sa amin ni Jackie. Binabasa niya ang mga nakasulat sa cellphone. Huwag ninyong bubuksan yung bulbs mamaya kapag nag-umpisa na, pagpapatuloy ni Jackie. 11:59 na. Tapusin mo ang katok bago mag 12:01 mamaya, Angelo. Girls, parang ayoko nang ituloy to, natatakot na ako. Narinig namin, sabi ni Angelo. Pero gusto kong maglaro, nakangusong sabi ni Jackie. Kung aayaw ka, may iwasan kang mag-isa sa dilim. Ani-aniya ni Rara kay Angelo. Walang nagawa si Angelo sa birada ng dalawa. Kumapit na lang siya sa braso ni Rara at pumagitna sa aming lahat. Uy, 12 AM na. Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa ni Angelo sa pinto hanggang sa umabot iyon ng 22. Binuksan ko ang pinto at pinatay namin ang ilaw ng mga kandila namin. Nang isarado ni Rara ang pinto, saka naming sinindihang muli ang mga kandila. Iyon ang umpisa ng laro. Kapit-kapit tayo ha, walang bibitaw. Lakad, dali, utos ni Jackie na pinangunahan ang paglalakad. Dahan-dahan ang paggalaw namin dahil baka mamatay ang kandila namin. Mula sa sala, lumakad kami patungong kusina. Lahat ba may dalang lighter? Tanong ko. Tumango ang tatlo. Sinipat ko ulit kung sino ang may dala ng container ng asin. Bitbit iyon ni Angelo. Nang makarating kami sa kusina ay umupo kami sa tapat ng lababo. Biglang umihip ang hangin, muntik nang mamatay ang mga kandila. Kaya tinakpan namin ang mga palad namin ang mga iyon. Hoy, wala nakakaloka, biglang nagsalita si Angelo. Napalingon kaming lahat sa kanya. Sinong kausap mo dyan? Tanong ni Rara kay Angelo. Sabi ni Jackie may boyfriend na daw ako. Ikinagulat namin ang sagot ni Angelo. Bakit? Hindi naman kasi nagsalita si Jackie. Nagsimula na kaming kabahan, lalo nang mararamdaman namin ang pagbabago ng paligid. Tumindig ang mga balahibo ko sa batok at sa braso. Lumamig bigla sa kusina. Lumipat na tayo ng lugar. Bagyang nagpanik si Jackie. At dahil nagmamadaling tumayo ang lahat, 2 sa kandila namin ang namatay. Butch, sindihan mo yung kandila, Rara. At Angelo, pasigaw na saad ni Jackie. Sa pagpapanik niya, nadunggol niya si Angelo. Narinig namin ang pagbagsak ng container at pagulong nito mula sa kung saan. Hindi na ako halos suminga. Nang masindihan ko ang kandila ni Rara at Angelo ay saka kami nag-umpisang maglakad. Narinig naming umiyak si Angelo. Mama, ayoko na. Hinagod ko ang likod ni Angelo. Naintindihan ko ang nararamdaman niya. Maski ako ay parang gusto ko na ring umiyak. Hanapin niyo yung asin. Ilawan niyo. Pati ang kalmadong si Rara apektado na rin. Isinakto namin ang paghahanap sa asin nang lahat kami ay nasa bungad na ng kusina. Kailangan naming makuha ang asin. Iniunat ko ang kamay ko na may hawak na kantila para taglawan ang nasa harapan. Natagpuan ko ang salt container sa tabi ng bigasan. Sama-sama kaming pumunta roon. Pinulot ko ang container at iniabot ko iyon kay Angelo. Palabas na kami ng kusina nang biglang mamatay ang lahat ng kandila namin. Natakot kaming lahat. Kaya napatakbo kami sa dilim nang hindi alam kung saan pupunta. Pero ang isa sa amin ang biglang nagsindi ng kandila. Naalala namin gawin din iyon. Sa pagliwanag ng paligid, nakita kong isa na lang kasama ko. Nasaan sila Rara at Angelo?
Halos magmura si Jackie. Hindi nagtagal, lumuha na ito. Hanapin natin sila. Na kay Angelo ang asin. Diba? Paano si Rara? Parang gusto kong umiyak. Hindi ko alam. Rara, Angelo, sigaw ni Jackie. Nasa na kayo? Halos sabay kaming narinig ang sigaw ng dalawa. Bahagyang napanatag ang kalooban namin. Gayunpaman ay hindi pa rin huminto si Jackie sa pag-iyak. Nasaan kayo? Susunduin namin kayo. Tanong ko sa kanila. Nasa dining area ako, boses iyon ni Angelo. Nasa sala ako, sagot naman ni Rara. Narinig kong tumawa si Jackie sa tabi ko. Kayo palang magkakapit, ba't di nyo puntahan ang isa't isa? Nasa taas kami ngayon. Bababa na. Bababa na kami. Pababa kami ng hagdan ni Jackie. Nakita namin ang dalawang ilaw ng kandila na magkasama. Nakahinga kami ng maluwag. Naroon sa sala sina Angelo at Rara. Jackie, bakit ganyan ang anino nyo? Kinabahan ako sa tingin na ibinibigay ni Rara at Angelo sa amin. Na para bang may nakikita sila sa kisame. Sa tapat namin, hindi na namin tinangkang tumingala ni Jackie dahil alam na namin kung ano iyon. Malamig ang paligid, huminhina ang apoy ng kandila. Nakita ko na kayo. Isang bulong ngunit narinig ng lahat. Nang tumili si Angelo, napatingala kami ni Jackie at nakita roon ang isang itim na figura. Napasigaw kaming lahat nang mamatay ang mga kandila. Naramdaman ko na nahiwalay si Jackie sa akin kasabay ng pagkalabog ng kung ano. Masyadong maingay sa paligid dahil sa sigawan. Kumilos akong mag-isa at sinindihan muli ang kandila bago lumagpas ang 10 segundo. Tumahimik bigla ang paligid. Malamig pa rin. Nasa taas ba ang Midnight Man? Ako ba ang sinusundan ng Midnight Man? Napaiyak na ako sa pagkakataong ito. Mama, Papa, sampit ko. Ayon sa paniniwala, kapag natalo ka sa larong ito, kung hindi ka mababaliw, mamamatay ka. Pumasok ako sa loob ng isang kwarto. Nang mapatingin ako sa tabi ng maluwang na bintana kung saan nagsasayawan ang 2 pares ng kurtina, naroon at nakatayo ang isang itim na figura na matangkad at hugis tao. Unti-unti ay lumalapit iyon sa akin at isang kisap mata, heto at halos isang hakbang na lang ang pagitan namin. Nahigit ko ang hininga ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig na kinuha ko ang plastik ng asin na baon ko magmula pa kanina. Mabilis kong pinudpura ng asin ang sahig, gumawa ng bilog at umupo sa gitnang iyon. Hindi ko pa rin pinapatay ang kandila at sa sinag ng liwanag lumapit ang itim na figura sa akin at bumulong. Nakita na kita. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Damang-dama ko ang lakas ng tibok ng puso ko at anumang oras maaari akong himatayin. Wala akong ideya kung ilang oras na akong tulala. Basta narinig ko na lang na tumunog ang alarm clock ko. 3:33 AM na. Hindi ako agad umalis sa pwesto ko. Hinintay ko munang mag-alas 4. Ilang minuto pang lumipas, tumayo ako. Sinindihan ang fluorescent lamp at bumaba. Halos nawala ang lahat ng enerhiya ko sa katawan dahil sa laro. Una akong naabutan si Rara. Nasa sala siya at nakaupo, tulala. Hawak ang nakasindi pa ring kandila. Hanapin natin si Angelo, sabi ko sa kanya. Saka ako lumakad. Pumunta ako sa dining area. Sinindihan ang ilaw. Walang tao roon. Sunod kong pinuntahan ay ang banyo. Naroon si Angelo, nakasalampak sa sahig habang nasa loob ng bilog at nakatalikod. Tumigil ka na sa pag-iyak dyan, tapos na. Narinig kong wika ni Rara kay Angelo na hindi ko na malayang kasunod ko na pala. Si Jackie na lang ang kulang. Kaya
Nang ikuti namin ang buong bahay at hindi siya mahanap, kinabahan ako. Nawawala na ako ng pag-asa hanggang sa makarinig kami ng iyak na nanggagaling mula sa kusina. Naroon si Jackie sa likod ng usog na bigasan. Nanginginig, tulala, takot na takot. Sa paanan niya ay isang bilog na gawa sa asin. Nakita ko sa lapag ang isang plastic ng iodized salt. Niyakap ko siya at napaiyak ako. Sorry, kasalanan ko to. Ako ang may ideya nito, sorry. Malakas na umiyak si Jackie sa balikat ko. Ilang minuto kaming ganoon hanggang sa unti-unti kaming kumalma. Nasaan nga pala si Angelo? Tanong ni Jackie nang tumigil na siya sa pag-iyak. Lumingon ako kung nasaan ang pwesto ng dalawa. Inutusan ko si Rara na sunduin si Angelo sa banyo. Si Angelo, siya ang pinaka naapektuhan sa aming lahat kaya hanggang ngayon malamang ay tulala pa rin iyon. Habang naghihintay kami ni Jackie sa kusina, nagulat kami nang tumili si Rara. Agad namin siyang pinuntahan. Sinalubong kami ng walang imik na si Rara at itinuro ang kinaroroonan ng isa. Sa pagkakataong iyon, nakaharap ni Angelo sa amin. Sa kulang ang salitang shock, parang ilarawan ang naramdaman namin nang matitigan namin siya. Nakatirik ang mga mata, nakabuka ang bibig, at hawak ang tali ng nasa liig niya. Sa sahig, makikita na nakakalahati lang ang nagawa niyang circle of salt.